kalods, ayan for today's video nga pala, ayan, magluluto na naman ako ng ulam ngayong tanghalian na. So ayan mga kalods, may pechay nga ako sa rep at kinuha ko na ito para gayat-gayatin ko na ito para mailuto ko na ng ulam na. Kaso ang problema ko mga kalods, ang dalawa kong Junakis ay bihira talaga kumain ng mga gulay. Gagawin ko na lang siguro ay sasawgan ko na lang to ng fork para naman may ulam sila. For sure talaga ako pipilian lang nila to at matitira na naman mga gulay. So, lang naman ang kakain ng mga gulay at sila ay yung sahog ko. Kaya napakahirap talaga mga kalods mag-isip ng ulam pag mga ganito ang mga anak. Tinuturuan ko tong kumain ng mga gulay kasi sabi ko sa kanila kailangan balance ang kain nila. Ang napakahirap ko talaga pakainin itong bunso ko, as in talagang naduduwal siya, ewan ko ba. Minsan talaga naiinis ako pag hindi sila kumakain ng gulay kasi sabi ko talaga kailangan din ng katawan natin ay gulay. Kaya ang hirap talaga pag sinanay yung mga bata na puro karne, manok lang ang alam na uulamin. Kaya mga mami, sa may mga anak na may mga toddler dyan, kailangan talaga sanayin nyo pas habang bata pang iyong anak na kumain ng mga gulay. Alam nyo mga kalods, sa China talagang as in ang mga bata, doon sanay talaga sila kumain ng mga gulay. Nakakatuwa talagang pagmasdan, unlike dito sa atin. Pero para sa akin mga kalods, depende naman talaga yan kung paano natin palakihin ang ating anak at kung paano natin sanayin sila. Ako lang talaga masusunod, mas gusto ko yung ganun kasi mahirap lang naman talaga tayo, kailangan natin. Hindi lang naman talaga sa mahirap ang pagkain ng gulay, kahit mayayaman kumakain ng gulay. Kailangan kasi natin ng balanced diet sa ating katawan mga kalods. Sabi ko nga sa kanila, di ba inaaral nyo ang Go Grow Glow Food? Di ba? Naalala ko pa. Every time talagang kakain kami, Diyos ko, para anuhin talaga, pahirapan talaga, lalo na pag-agulay ang ulam. Kaya ang ginagawa ko mga kalods, ginagawan ko na lang ng paraan, nilalagyan ko na lang, at least kahit yung sabaw man lang makain nila. Pali yung anak ko naman kumakain, kaso lang hindi lang din masyado. Yung mga gulay lang yung panganay ko ang kinakain. Ito talagang bunso ay napakahirap ko talaga pakainin mga kalod. So ito nga mga kalods, talagang tipid pa rin talaga ako sa sibuyas. Tingnan nyo naman kung gaano kaliit yan. Bawang sibuyas din kasi ang nagpapalasa sa ating mga niluluto. Pero ako talaga pag nagluluto mga kalods, hindi talaga ako naglalagay ng maraming sibuyas. Bawang mas okay pa sa akin. Pero ang iba naman kasi ay talagang mas gusto nila maraming bawang at sibuyas. Ako katamtaman lang, yung nararapat lang sa dami ng lulutog ko nga na meat. Kasi sigurado ito lang ang uulamin nila mamaya. Kaya ito medyo dinamihan ko na rin yung isasahog ko dito sa aking pechay. Pinamimiss ko na rin talaga kumain nitong pechay. Ganito lang ako magluto nito. Haloan ko lang to ng oyster sauce, ganun lang. Yung hindi pa uso ang oyster sauce, ganun, toyo lang, and then magic sarap or kaya bechin, ganun lang ang timplada. Kaya na-discover ko na tong oyster sauce, masarap pala. So ayan ang gagamitin ko ngayon sa pagluluto ko. Wala naman talaga akong ibang mga alam na lulutuin na ulam, mga simple lang na ulam na niluluto ko. Minsan nga mga kalods, naiisip ko baka dahil dito kaya hindi sila nagsisipagkain. Minsan pag nakakatsamba ako, magta-thumbs up sila, okay daw. Pero ngayon nakikinit-kinit ako na pagdating ng dalawa kong Junakis mamaya galing sa school, sigurado. O tingnan niyo naman, nakikipaglaban pa ako sa paghihiwa nito. Naku Diyos ko po, mapurol na pala tong kutsilyo ko. Pag mapurol na to, hinahasa na to ng aking hubby Lodi, kaso lang wala ngayon, nasa work talaga siya. Ayun mga kalod, tsaga-tsaga lang sa paghihiwa. Matatapos din tayo nito. Ewan ko lang kung anong oras at anong oras ko to maluluto. Bagay mas madali lang naman talaga lutuin ang mga ganitong ulam, lalo na pecha. 5 minutes siguro maluluto ko na to bago man dumating yung mga Junakis ko. Grabe, parang nakikipagbunuan talaga ako dito sa paghihiwa nitong karne. Ayan, mabuti na lang, ayan, nakuha ko rin yung technique. Yung talas niya pala ay nandun sa may pinakadulo. Diyos ko, pahirapan pa rin kahit dito. Ayan, mga kalods, tingnan nyo naman. Sa araw-araw kasi, lalo na pag umaalis sila, grabe, super kalat ng aming balay. Minsan hindi ko na talaga nabibidyohan, nakakalimutan ko na. Pag mga ganyang oras talaga, grabe, inuuna ko kasi paglilinis at maghugas ng mga pinagkainan namin. Sobrang hirap pa rin talaga kasi ng tubig dito sa... Kung napapansin nyo, meron kaming balde at container dyan. So sobrang busy ko ng ibang mga gawain dito, ayan, namamalayan ko na lang, tanghali na pala. Kailangan ko na mag-ready ng mga pagkain ng dalawa kong Junakis na darating galing sa school. Sa gabi naman, ayan, lalo na ngayon nagkaroon ng
high blood yung asawa ko. So, ayan, ang ulam namin ay dalawang klaseng niluluto ko minsan. Sa kanya, iba rin sa aming tatlo. Kaya napakahirap talaga mag-isip mga kalods ng lulutuin natin sa araw-araw. Ano? Sino ba ang relate? Kaya akala ng mga hobby loads natin, madali lang talaga mag-budget. So, ito na nga mga kalods, ayan, pakukuluan ko na to kasi yung sariling mantika rin niya ang gagamitin ko pang gisa mamaya. Ito na rin kasi ako kumukuha ng mantika at the same time lutong-luto. So, ayan na nga kalods, ready na yan. Ayan lang, ayan yung ulam namin. Ayan, meron akong oyster sauce, baligtad pa. So, ayan, and then, ayan na, ganun lang kasimple ang uulamin namin ngayon. So, ito na naman sa kalukuyan, ayan, malapit-lapit na, medyo nagbago na yung texture niya. So, ayan, tutuyuin ko lang yan hanggang sa lumabas ang mantika niyan mga kalods. Ganyan ang style ko. So, ayan nga, may mantika na. So, dyan na rin din ako magigisa. Isasantabi ko lang yan. Na mga kalods, nilalagyan ko na ng oyster sauce. Yan lang kasi ang pampalasang gagamitin ko ngayon sa pechay night. Ito na nga mga kalods. Since pechay lang naman mga kalods, madali lang yan lutuin. Kaya mamaya titikman natin kung okay na yung panlasa. And then, mag-a-add na lang tayo ng konting bitchin. Yan lang. Salamat sa panonood.